Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami nga po, Lord, bukong babang lumalapit sa inyo. Buong pusong binaabot sa inyo ang aming pasasalamat. Na kami nga po, Lord, ay inyong pinagpala ngayong umaga. Masama man po ang panahon. Ngunit kami ay ginala niyo dito, Lord, na malakas. Nabuo ang aming katawan. Kasama ng inyong Espiritu ay pinagpala niyo nga po, Lord, na makapakinig ng inyong mga dakilang salita. Nawang dalangin namin, O Diyos, ay handa mo po ang aming mga sarili. Naway maituon namin ang aming mga puso't isipan sa iyo't sa iyo lamang. Kaawaan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Nang iyong masalitang ibibigay sa amin ngayong umaga, ay tunay nga po, Lord, na may sa buhay namin. Lord, salamat po sa pribilehiyong ito na inyong pinagkakaloob sa amin. Sa inyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, aming dakilang Diyos, sa pangalan ng inyong buktong na anak na si Jesus. Amen. So, good morning ulit mga kapatid. So, mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon, kay Kristo, meron po akong simpleng tanong sa inyo ngayon. Ano ang pinakamalaking karangalan na maaaring makamit ng isang tao? Ang iba po ay magsasabi ang maging pangulo ng isang bansa. Ang iba ay magsasabi ang maging bilyonaryo. Ang iba ay magsasabi ang maging tanyag na artista o atleta. Ang iba ay magsasabi ang makapagtapos ng pag-aaral sa pinakamahusay na universidad. Ngunit mga kapatid, ang lahat ng mga ito ay pansamantala lamang. Alam natin na ang Pangulo ay bababa sa pwesto. Ang bilyonaryo ay hindi madadala ang kanyang kayamanan sa libingan. Ang kasikatan ay maglalaho. Ang diploma ay magiging alabok lamang. Lahat ng karangalan sa mundong ito ay may katapusan. Ngunit may isang karangalan na hindi kailanman magwawakas. Isang pribilehiyo na hindi kayang ibigay ng salapi o ng anumang kayamanan dito sa mundo. Isang katayuan na hindi kayang abutin ng anumang pagsisikap ng tao. Ito po ang karangalang maging anak ng Diyos. Ito mismo po ang pinapahayag ng ating teksto ngayong umaga, na ating pag-aaralan. So basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa John 1. Dito naman po tayo ay dadako na sa 12 to 13. So kasunod po yun. John chapter 1 verse 12-13. Pakisundan niyo na lamang po ako. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng lamang o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, ang dalawang talatang po ito ay napakayanin. Dito natin makikita ang puso ng Ebanghelyo. Dito natin makikita kung paano nagiging anak ng Diyos ang isang makasalanan. At dito natin makikita na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos lamang mula sa simula hanggang sa wakas. Ngayong araw na ito, nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang apat pong bagay mula nga po sa teksto nito. Una, titignan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Jesus. At pangalawa, titignan natin kung ano ang kahulugan ng pagiging anak ng Diyos. Pangatlo, titignan din po natin kung paano nangyayari ang bagong kapanganakan. At pang-apat, titignan po natin kung sino ang tunay na gumagawa ng kaligtasan. So bago po natin talakayin ng talata 12 po, kailangan muna natin maunawaan po yung konteksto nito.
So sa mga naunang talata natin na ating napag-aralan, sinabi nga po niya ng isang napakalungkot na katotohanan. No? Sa talata 10, sinabi niya, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunman hindi siya nakilala ng sanlibutan. Sa talata 11, sinabi pa niya, siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. So isipin po ninyo, ang bigat ng mga salitang ito. Ang lumikha ng sansinukob ay dumating sa kanyang sariling mundo. Ang hari ng Israel ay bumisita sa kanyang sariling bayan. At ano ang tugon? Anong response ng kanyang mga nilalang? Hindi nila siya kinilala. Hindi nila siya tinanggap. Itinaboy nila ang kanilang sariling may-ari. Itinuro nilang estranghero ang kanilang sariling Diyos. So, ito po ang kalagayan ng bawat tao. Sa likas po nating pagkasilang. Tayo ay ipinanganak na mga kaaway ng Diyos. Tayo ay pinanganak na may pusong matigas at ayaw sa Diyos. Kung hahayaan lamang po tayo sa ating sarili, hindi natin kailanman tatanggapin si Jesus. Dahil ang natural na tugon o response ng puso ng tao sa Diyos ay ang pagtanggi at hindi pagtanggap. So bakit po nangyari ito? Bakit hindi nakilala ng mundo ang lumikha sa Kanya? Bakit hindi tinanggap ng Israel ang kanilang Mesiyas o ang kanilang tagapagligtas? Ang sagot po ay matatagpuan sa kalagayan po ng puso ng tao. Ang tao, pagkatapos ng pagkahulog sa kasalanan, alam po natin yun, sa halamanan ng Eden, ang tao ay naging bulag po sa espiritual. Ang kanyang mga mata ay nakakakita ng mga pisikal na bagay. Nakikita niya ang pera, nakikita ang magagandang damit, ang pagkain. Ngunit pagdating sa mga espiritual na katotohanan, ang kanyang mga mata ay ganap na nakapikit ang mga bulok. At sinasabi nga po ng Panginoong Hesus, sinabi ng Panginoong Hesus sa John 3, verse 19-20, ating pong basahin, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Verse 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. No? So, ang problema po ay hindi ang liwanag. Ang liwanag ay maliwanag. Ang liwanag ay totoo. Ang problema ay ang bulag na mata ng makasalanan. Ang tao ay nagmamahal sa kadiliman. Ayaw niyang makita ang kanyang mga kasalanan. Ayaw niyang harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Kaya't mas pinili niyang patayin ang ilaw kaysa lumakad sa liwanag. Ngunit puro ng Diyos. Ang talata, verse 11 ay hindi ang katapusan ng kwento. Ang verse 12 ay nagsisimula sa napakagandang salita. Ang salitang subalit. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya. Mga kapatid, ito po yung salitang nagdadala ng pag-asa sa atin. Oo, tinanggihan siya ng mundo. Oo, itinaboy siya ng kanyang sariling bayan. Subalit ng mga tumanggap sa Kanya. Subalit ng mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Subalit, hindi lahat ay nanatili sa kadiliman. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng tumanggap kay Jesus? Ito po ay halagang tanong. Maraming tao nag-iisip na tinanggap na nila si Jesus dahil
sila ay ipinanganak sa Kristiyanong pamilya. Marami ang nag-iisip na tinanggap na nila si Jesus dahil sila ay nabautismohan noong sanggol pa sila. Marami ang nag-iisip na tinanggap na nila si Jesus dahil sila ay miyembro ng isang iglesia. Ngunit mga kapatid, ang pagtanggap sa Biblia ay higit pa sa mga panlabas na bagay nito. Pansinin niyo kung paano pinag-ugnay ni Juan ang dalawang salita. Tumanggap at sumampalataya. Ang mga ito ay dalawang panig ng isang barya, two sides of a coin. Ang pagtanggap kay Jesus ay ang pananampalataya kay Jesus. At ang pananampalataya kay Jesus ay ang pagtanggap kay Jesus. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng manampalataya sa pangalan ng Jesus? Ito ay hindi lamang po paniniwalang may isang taong nagngangalang Jesus. Ito hindi lamang paniniwalang may isang taong nagngangalang Jesus na nabuhay 2,000 taon na ang nakaraan. Dahil maging ang Diablo ay naniniwala na po si Jesus, alam po natin yun. Maging ang mga demonyo ay alam na si Jesus ay ang anak ng Diyos at sila nanginginig po. Ang tunay na pananampalataya ay may 3 bahagi po. Una, ito ay ang kaalaman. Kailangan mong malaman kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang ginawa. Kailangan mong malaman na siya ang anak ng Diyos. Na siya ay namatay sa krus para sa mga kasalanan. At siya ay muling nabuhay sa 3 araw. Mga kapatid, hindi ka maaaring sumampalataya sa isang tao na hindi mo kilala. Di ba? Pangalawa, ito ay ang pagsang-ayon. Hindi sapat na alam mo lamang ang mga katotohanan. Kailangan mong sang-ayunan na ang mga ito ay totoo. Kailangan mong sabihin sa iyong puso, oo, totoo ito. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay para sa mga makasalanan at muling nabuhay. Pangatlo, ito ay pagtitiwala. Mga kapatid, ito ang pinakamahalagang bahagi. Ito po ay personal na paglalagak. Paglalagak ng iyong buong pag-asa kay Jesus na anak ng Diyos. Ito ay ang pagsasabi, hindi lamang ako naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas. Si Jesus ang aking tagapagligtas. Nagtitiwala ako sa Kanya lamang para sa aking kaligtasan. Wala akong ibang inaasahan kundi ang Kanyang dugong inialay at ang Kanyang katuwiran. So, may tanong lang po ako sa inyo. Sino po ba dito mga nakasakay na ng barko? Halos siguro karamihan po sa atin nakasakay na ng barko. No? So, isipin niyo, ikaw ay isang pasahero sa isang malaking barko sa gitna ng karagatan. No? Biglang dumating ang isang napakalakas na bagyo. Malalaking alon, malalakas na hangin at kadiliman sa paligid ang umabot sa inyo. Maaaring alam mo sa iyong isipan na ang barko ay ginawa ng pinakamahusay na mga inhinyero. Maaaring nabasa mo ang mga detalyeng kaagawa nito. Ang kapal ng bakal, ang tibay ng makina. Maaari kang mag-agree na kaya nitong lampasan ang anumang unos. Ngunit, hanggang nananatili kang nasa kabyerta, nakakapit ng maigpit sa rehas, nanginginig sa takot, hindi mo pa tunay na pinagkakatiwalaan ng barko.
na pananampalataya ay ang pagpasok sa loob ng barko. Umupo na may kapanatagan sa iyong puso at pagtitiwalang kahit gaano man kalakas ang bagyo, hindi ka lulubog. Ito ay ang paglalabat ng buong bigat ng iyong buhay, pagtitiwala at kapalaran sa kakayahan ng barko. Si Jesus na magdadala sa iyo ng ligtas sa kabilang pampang. Kahit gaano man kalakas ang mga alon sa iyong paligid. So, pansinin po ninyo ang salitang lahat sa verse 12. Lahat. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya. Mga kapatid, ito isang napakagandang katotohanan. Makikita natin na ang paanyaya ng Ebanghelyo ay para sa lahat. Hindi lang po ito limitado sa mga mayayaman. Hindi rin ito limitado sa mga edukado o mga may pinag-aralan. Hindi ito limitado sa mga reliyoso lamang. At hindi rin po ito limitado lang sa isang lahi o isang bansa. Kahit sino ka man, ano man ang iyong nakaraan, gaano man kabigat ang iyong kasalanan, mga kapatid, kung tatanggapin mo si Jesus at sasampalataya sa Kanyang Panginoon, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ang sino mang lumalapit kay Jesus ay may malaking pag-asa, sapagkat sabi ni Jesus sa John verse 6:37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Narinig niyo, mga kapatid? Ito ay mabuting balita para sa ating lahat. Walang kasalanang napakalaki na hindi kayang linisin ng dugo ng kordero ng Diyos na si Jesucristo. Walang makasalanang napakasama na hindi kayang iligtas ng biyaya ng Diyos. Ang paanyaya ay bukas para sa iyo, maging sino at kung sino ka man. No? Ngayon, tignan natin muli, mga kapatid, yung verse 12. Tignan natin kung ano ang ibinibigay sa mga tumatanggap kay Jesus. Ang sabi ng talata ay kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Narinig niyo? Ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Pansinin niyo, mga kapatid, yung salitang pinagkalooban. No? Ito po na nahulugang ibinigay bilang regalo sa gift. Ibig sabihin, ito ay isang kaloob. Hindi ito binayaran. Hindi ito kinita. Hindi ito pinaghirapan. Ito ay isang kaloob. Libre. Walang bayad. Hindi karapat-dapat. Ito po ay kabaliktaran o sa lahat sa likas na pag-iisip natin mga tao. Ang tao ay laging nag-iisip na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang tanggapin ng Diyos. Kailangan kong maging mabuti. Kailangan kong magsimba ng linggo. Kailangan kong magbigay sa mahihirap. Kailangan kong sundin ng 10 utos. Ngunit sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na ang pagiging anak ng Diyos ay hindi makukuha sa pamamagitan ng mga gawa. Ito ay tinatanggap bilang isang regalo. Purihin ng Diyos. Ang sabi nga po sa Efeso, chapter 2, verse 8 to 9, ating pong basahin, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili.
ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. No? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Isipin po ninyo ang isang pulubi. Wala siyang mga alay sa hari. Wala siyang kayamanan. Pulubi siya. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang anumang bagay na karapat-dapat. Pero, ngunit isang araw, nagpasya ang hari na ampunin siya bilang kanyang anak. Hindi dahil may ginawa ang pulubi. Hindi dahil may ibinigay ang pulubi. Alam naman natin wala po ang pulubi, diba? Kundi dahil sa kabutihan ng puso ng hari. Di po ba? Mga kapatid, ganito ang ginawa ng Diyos para sa atin. Tayo ang pulubi sa espiritual. Wala tayong anumang maiaalay sa Diyos. Ang ating pinakamabuting gawa ay marunong basahin namin sa kanyang paningin. Ayon nga po sa Isaiah 64 verse 6. Ngunit sa kanyang dakilang pag-ibig at biyaya, nagkalooban na tayo ng karapatang maging kanyang mga anak. Hindi dahil tayo karapat-dapat, kundi dahil siya mabuti. Ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin po na maging anak ng Diyos? Ito po ba ay nangangahulugan ng lahat ng tao o anak ng Diyos? Maraming tao nagsasabi nito. Parang di lamang po ako nakakarinig, kayo din. Maraming tao nagsasabi nito. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Ang sabi nila. Pero hindi po ito ang tinuturo ng banal na kasulatan o ng Biblia. Totoo na ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Totoo po yun. Sa ganitong sense o pag-iisip, ang Diyos ang Ama ng lahat ng tao bilang siyang lumikha as a creator. Ngunit, mga kapatid, ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging nilalang ng Diyos at pagiging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang natatanging relasyon na ibinibigay lamang sa mga tumatanggap kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay ang relasyon ng pag-ibig, pagtanggap at pag-aaruga. Ito ay ang relasyon ng isang ama sa kanyang minamahal na anak. Ngayon mga kapatid, ano ang mga pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos? Marami. Ngunit hayaan niyong banggitin ko po ang 4. Una, tayo ay may bagong pagkakakilanlan. We have a new identity in Christ. Hindi na tayo mga estranghero at dayuhan. Tayo ay mga miyembro ng pamilya ng Diyos. Ang sabi nga po sa unang 1, chapter 3 verse 1, unang 1, chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y doon nga. Grabe. Dahil dito hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga kapatid, at iyon nga ang tayo. Hindi lang po ito isang titulo. Mga kapatid, ito po isang katotohanan. Tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay may direktang paglapit sa Ama. Sa panalangin, hindi tayo lumalapit sa Diyos bilang isang malayang Diyos o kung lumalapit tayo, narinig ko kanina si Pastor, lumalapit tayo bilang isang anak sa kanyang mapagmahal
Ito ang dahilan kung bakit tinuruan tayo ni Jesus na manalangin ng Ama namin na nasa langit. Ayon nga po sa Mateo chapter 6 verse 9. Tayo, ang Diyos ng sansinukob ay ating Ama. Pangatlo, tayo ay may kasiguraduhan, may assurance tayo ng pag-aaruga ng Ama. Diba ba? Kung isang makalupang ama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak, gaano pa kaya ang ating Ama sa langit? Sinabi ni Jesus, kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mga mabubuting bagay sa mga hinihingi sa Kanya? Ayun nga po sa Mateo verse 7 to 11. So, ibig sabihin, lahat ng ating pangangailangan, physical, emotional, spiritual, ay pinagkakaloob ng ating Ama sa langit. Pang-apat, tayo ay may walang hanggang mana. Ang sabi sa Roma 8:17, Romans 8 verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin ni Kristo. Sorry po. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. No? Ang lahat po ng kayamanan ng langit ay atin. Ang buhay na walang hanggan ay atin. Ang bagong langit at ang bagong lupa ay atin. Ito po ay isang manang hindi nasisira, hindi nadudungisan, hindi kumukupas. Ayon nga sa unang Pedro chapter 1 verse 4, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para kanino? Para sa inyo. Ngayon, hayaan niyo pong linawin ko ang isang mahalagang point po dito. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos sa biblical po na kahulugan. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi po automatic. Ito ay ibinibigay lamang sa mga tumatanggap at sumasampalataya kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, ano naman ang kalagayan ng mga hindi tumatanggap kay Jesus o sa Diyos? Sila ay ang mga nilalang ng Diyos. Oo, tama po yun. Ngunit, sila ay nasa ilalim ng poot o ng galit ng Diyos. Ang sabi nga sa John 3, verse 36, John 3, verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ng poot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Mga kapatid, ito po ay seryosong bagay. Huwag nating isipin na dahil na automatic na tayo mga anak ng Diyos dahil lamang tayo ay tao. Yes, we are created being. Pero ang tanong ay, tinanggap mo ba si Jesus? Sumasampalataya ka ba sa kanyang pangalan? Kung hindi, ikaw ay hindi anak ng Diyos. Ikaw ay nasa ilalim pa rin ng kanyang puot at ng kanyang kahatulan. Ngayon, dumako naman po tayo sa verse 13. Verse
verse 13, ito ay isa po sa pinakamalalalim na talata sa buong Biblia. Tungkol sa kung paano magiging anak ng Diyos ang isang tao. No? Basahin natin muli. Na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. No? Pansinin niyo yung tatlong bagay po na sinasabi ni Juan na hindi pinagmumulan ng bagong kapanganakan. Una, hindi sa dugo. No? Ito po yung tumutukoy sa lahi o pinagmulang pamilya. Noong panahon ni Juan, ipinagmamalaki ng mga Hudyo na sila ay mga anak ni Abraham. Iniisip nila na dahil sila ay pinanganak ng Hudyo, ay otomatiko na silang kasama sa bayan ng Diyos. Ngunit sinabi ni Juan Bautista sa kanila, ayon nga sa Mateo chapter 3 verse 9, ang sabi ni Juan Bautista sa kanila, at huwag mong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ang aral para sa atin, mga kapatid, no? Hindi ka magiging anak ng Diyos dahil ikaw ay pinanganak sa isang Kristiyanong pamilya. Hindi ka nagiging anak ng Diyos dahil ang iyong mga magulang ay pastor o misyonaryo. Ang kaligtasan ay hindi minamana sa dugo. Ang bawat isa ay kailangan personal na maipanganak na muli. Pangalawa, hindi sa kalooban ng laman. Ito po ay tumutukoy sa ating likas na kakayahan o pagsisikap ng tao. No? Ang laman sa Biblia ay tumutukoy po sa ating makasalanang kalikasan. Hindi kayang baguhin ang ating makasalanang kalikasan ng sarili nito. Ang sabi nga po sa Jeremiah 13 verse 23, mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat o ng leopardo ang kanyang mga batik? Kung gayon ay makakagawa rin kayo ng mabuti, kayong mga sanay gumawa ng masama. Ang aral para sa atin, mga kapatid, hindi ka nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap. Alam po natin sa mundo, halos ganito po yung katawan. Hindi mo kayang baguhin ang iyong puso sa sarili mong lakas o sa sarili mong kakayahan. Hindi po. Hindi mo kayang sumampalataya sa sarili mong kagustuhan. Ang laman ay mahina at makasalanan. Kailangan ng isang himala mula sa itaas. Pangatlo, hindi sa kalooban ng tao. No? Ito po ay tumutukoy sa tulong o impluwensya ng ibang tao. Pakinggan po ninyo. Hindi ka nagiging anak ng Diyos dahil may isang pastor na nagpatong ng kamay sa iyo. Hindi ka nagiging anak ng Diyos dahil ikaw ay kinumbinsi ng iyong kaibigan. Hindi ka nagiging anak ng Diyos dahil ikaw ay dinala ng iyong magulang sa iglesia. Ang tao ay hindi makakapagligtas ng kapwa-tao. Ang bawat isa ay nangangailangan ng pagkilos ng Diyos ng personal. Walang sino mang tao, gaano man siya kabanal, gaano man siya kagaling, gaano man siya kalapit sa Diyos, ang may kakayahan gumawa ng ibang tao na maging anak ng Diyos. Ang isang pastor ay hindi makapagliligtas ng sino man sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Ang isang magulang ay hindi makapagliligtas ng kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang sariling pananampalataya. Ang isang kaibigan ay hindi maaari magpasya para sa kanyang kaibigan. So mga kapatid, linawin lang po din natin
Hindi po ibig sabihin ng tao walang bahagi sa pagpapahayag po ng Ebanghelyo. Alam naman natin, no, na ang Diyos ay gumagamit ng mga tao upang ipangaral ang kanyang salita. Ang Diyos ay gumagamit ng mga magulang upang turuan ang kanilang mga anak tungkol kay Jesus. Ang Diyos ay gumagamit ng mga kaibigan upang anyayahan ang iba sa iglesia. Ngunit ang pagbabago ng puso, ang bagong kapanganakan ay gawa ng Diyos lamang. Nahan po natin yun. Ang tao ay maaaring maghisip ng binhi. Ang tao ay maaaring magdilig. Ngunit ang Diyos lamang ang nagbibigay ng paglago. Ayon nga po sa unang Korinto, chapter 3, verse 6 to 7, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago lamang. So, matapos nga pong sabihin nila ng tatlong bagay na hindi pinagmumulan ng bagong kapanganakan, ibinigay niya po naman ang isang positibong pahayag. Kundi ng Diyos. Mga kapatid, ito po yung pinakapuso ng ating talata na pinag-aaralan ngayong umaga. Kundi ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit, ito po ang dahilan kung bakit may mga taong tumatanggap kay Jesus, samantalang ang iba ay tumatanggi. Ito hindi dahil ang mga tumatanggap ay mas matalino, o mas mabuti, o mas religyoso. Ito ay dahil sila ay ipinanganak ng Diyos. No? Ang bagong kapanganakan ay isang gawa ng Diyos. Ito ay isang supernatural na himala. Ito ay ang paglikha ng bagong buhay sa isang pusong patay, sa espiritual. Ang sabi nga po sa Ezekiel 36, verse 26 to 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob niyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. No? Pansinin niyo mga kapatid, kung sino ang kumikilos sa mga talatang ito. Ako ang magbibigay. Ako ang maglalagay. Ako ang mag-aalis. Ako ang magbibigay ng bagong puso. Sa makatuwid, ang Diyos ang gumagawa ng lahat. Ang tao ay tumatanggap lamang. No? Sa ating nga pong reformed na paniniwala, ito po yung doktrina ng regeneration o ng bagong kapanganakan. Ito po ay ang soberanong gawa ng Diyos kung saan binibigyan niya ng bagong buhay ang isang makasalanan. Ito ay isang agarang himala. Gaya ng physical na kapanganakan, no? Isang sandali ay wala ang sanggol at sa mga sumusunod na sandali ay mayroon ng bagong buhay. Ganoon din po sa espiritual. Isang sandali ang tao ay patay sa espiritual at sumunod na sandali ay binuhay na siya ng Diyos. Praise God. So, ngayon, maaaring may magtanong, no? Alin
po ang nauna? Ang pananampalataya ba o ang bagong kapanganakan? Ayon nga po sa verse 12, ang mga tumanggap at sumampalataya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. No? Parang sinasabi na ang pananampalataya ang una, bago ang pagiging anak. Di po ba? Pero kung babasahin po natin yung verse 13, sinasabi na ang pagiging anak ay ipinanganak ng Diyos. Na parang sinasabi ng bagong kapanganakan, no, ang nagbubunga ng pananampalataya. So, paano ba natin ito ipag-uugnay? So, ipaliwanag ko. Isipin po ninyo ang isang bulag. Isipin yung isang bulag. Hindi niyo makita ang araw dahil siya ay bulag. No? Ngunit kung siya ay gagamutin at mabubuksan ng kanyang mga mata, makikita niya ang araw. Ang pagbukas ng mata, no, ay nauna sa pagkakita. Ngunit sa sandaling nabuksan ng kanyang mga mata, agad-agad siyang nakakita. Bumukas, makakita. So po, ganon din po sa espiritual. Ang tao ay pinanganak na bulag sa espiritual nga pong kalagayan. Hindi niya makita ang kagandahan ng Jesus. Hindi niya kayang manampalataya dahil ang kanyang puso ay matigas at patay. Ba? Pusong bato? Ngunit kapag siya ay ipinanganak na muli ng Diyos, nabubuksan ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, nakikita niya si Jesus bilang tagapagligtas at siya ay sumasampalataya niya. Kaya ang pananampalataya po, ang unang kilos. Ang pananampalataya ang unang kilos ng taong pinanganak na muli. Para po itong unang hiningi ng bagong silang na sanggol sa espiritual po, na sense. Ngunit ang kapangyarihang huminga ay saan po galing? Ngunit ang kapangyarihang huminga ay galing sa Diyos na nagbibigay ng buhay. No? Ito ang kabahilan kung bakit ang kaligtasan po ay ganap na sa Diyos lamang. Ang Diyos ang pumipili, ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang nagbibigay buhay, ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya, ang Diyos ang magdadala sa atin sa kaluwalhatian mula sa simula hanggang sa wakas. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. No? Bakit napakalaga na maunawaan po natin na ang bagong kapanganakan po ay gawa ng Diyos lamang at hindi ng tao? May tatlo pong dahilan. Una, ito ay nagbibigay ng katiyakan sa ating kaligtasan. Kung ang kaligtasan ay nakasalalay lang sa aking sariling desisyon, paano ako makakatiyak? Ang aking desisyon ay maaaring magbago. Totoong-totoo po yun. Ako ay mahina at pabago-bago. Ngunit kung ang kaligtasan ay nakasalalay lamang sa gawa ng Diyos, ako ay may ganap na katiyakan. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang mga kaloob at pagkatawag ay hindi na mababawi. No? God is immutable. Basahin nga, aayon nga po ito sa Roma 11:29. Pangalawa, ito po ay nag-aalis ng lahat ng ating pagmamalaki. Kung tayo ang gumawa ng aking sariling kaligtasan, mayroon ako may pagmamalaki kung gano'n. Maaari kong sabihin, ako mas matalino kasi sa aking kapitbahay kaya ako nananampalataya. No? Ngunit kung ang Diyos ang gumawa ng lahat, wala akong may pagmamalaki. Ito ba? Ang tanging masasabi ko
lamang ay, salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya at habag. Ako ay hindi karapat-dapat, ngunit iniligtas mo ako. Pangatlo, ito po ang nagbibigay ng pag-asa sa panalangin at pangangaral. Dahil kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, hindi po tayo umaasa sa kakayahan ng tao na maniwala. Dahil alam naman po natin na ang tao sa kanyang sarili ay hindi sasampalataya. Ngunit mga kapatid, mananalangin tayo na ang Diyos sa kanyang biyaya ay magbukas ng kanilang mga puso. At tayo makatitiyak na ang Diyos ay tapat na magliligtas sa kanyang mga pinili, sang-ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, pagkatapos natin mapag-aralan ng mga katotohanan ito, mga kapatid, papaano natin ito maisa sa buhay? Ang una at pinakamahalagang tanong para sa bawat isa sa atin ngayon na naririto at nakaririnig. Ang tanong, ako ba ay anak ng Diyos? Hindi mo ito masasagot sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong magulang. Ang aking ama ay pastor, ang aking lola ay banal na babae, hindi po yun sapat. Hindi mo rin ito masasagot. Maraming naniniwala dito sa pamamagitan ng iyong bautismo. Ako ay binautismo nung sanggol pa ako. Hindi po. Hindi mo ito masasagot sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong iglesia. Ako ay member ng simbahan namin. Member naman ako ng simbahan namin. Hindi rin po yun. Ang tanging paraan upang malaman mo kung ikaw ay anak ng Diyos ay ito. Tinanggap mo ba si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Sumasampalataya ka ba sa kanyang tanging pangalan ng buong puso? Kung ang sagot mo ay oo, magalak ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi dahil sa iyong kabutihan. Hindi kundi dahil lamang sa kanyang biyaya. Ito ang iyong pagkakakilanlan. Ito ang iyong katiyakan. Ito ang iyong walang hanggang karananan. Ngayon, kung ang sagot mo ay hindi ka sigurado, mali, no? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag mong ipagpaliban. Ang Diyos itumatawag sa iyo ngayon. Sumampalataya ka sa kanyang pangalan. At ikaw magiging anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng mananapit sa Kanya, kailanman hindi niya itataboy. Kung ikaw ay anak ng Diyos na tunay, manuhay ka ng naaayon sa iyong pagkakakilanlan. Di ba ba? Ang sabi niya po sa Efeses, chapter 5, verse 1. Kaya't tularan ninyo ang Diyos bilang mga minamahal na anak. Una, magtiwala ka sa iyong ama. Kung ang Diyos ay ang iyong ama, hindi mo kailangan
parusa sa anumang bagay. Siya ang nag-aaruga sa iyo. Siya ang nagmamahal sa iyo. Alam niya ang iyong mga pangangailangan. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaran. Pangalawa, sundin mo ang iyong ama. Ang isang tunay na anak ay sumusunod sa kanyang ama. Di po ba? Kung mahal mo ang Diyos, kung tunay na mahal mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang mga utos. Hindi upang maligtas, kundi dahil naligtas ka na. Pangatlo, muli, ibahagi mo ang tungkol sa iyong ama. Kung mayroon kang mabuting balita, hindi mo ba ito ibabahagi? Ang pinakamagandang balita sa buong mundo ay ito. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay magiging anak ng Diyos. Ibahagi mo ito sa iyong pamilya, kaibigan, kapwa, kaklase, komunidad. Kawaan ng Diyos sa kanyang biyaya para sa kanyang kalawalatian mo. Sa mga kapatid, ang doktrina nga po ng bagong kapanganakan ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba. Dahil wala tayong anumang pagmamalaki sa ating kaligtasan. Ito ay tanging gawa ng Diyos lamang, mula sa simula hanggang sa wakas. Kung ikaw ay isang mananampalataya ngayon, ulitin ko, hindi ito dahil ikaw ay mas matalino, mas mabuti kaysa sa iba. Ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Sa kanyang biyaya ay pinili kang buhayin. Hindi mo ito karapat-dapat. Ito ay isang regalo ng dakilang Diyos. Ito ay purong biyaya lamang. Kaya huwag tayong tumingin sa iba ng mas mababa sa mga hindi pa nananampalataya. Pagkos sa halip, manalangin ka para sa kanila. Ibahagi mo ang Ebanghelyo sa kanila at magtiwala ka ng Diyos na nagligtas sa iyo ay may kapangyarihan din magligtas sa kanila. Ang huli, magpasalamat ka. Tama, O Diyos. Magpasalamat ka araw-araw. Di lang ng araw-araw, sa tuwing bawat sandali ng buhay natin. Magpasalamat ka araw-araw pagkagising mo. Bago mo simulan ng iyong araw, sabihin mo sa Diyos, salamat, Ama, dahil ako ang iyong anak. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Ngunit sa iyong biyaya, ako ay tinanggap mo sa iyong pamilya. Mga kapatid, ang pusong mapagpasalamat ay isang pusong nananago sa biyaya. Dahil kapag naaalala mo araw-araw kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos para sa iyo, lalo kang magmamahal sa Kanya. At sa Kanyang biyaya ay lalo kang gaganahin sa Kanyang biyaya na maglingkod sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sinimulan nga po natin ang sermon nito sa isang tanong. Ano ang pinakamalaking karangalan sa mundo? Ngayon ay alam na po natin ang sagot. Ang pinakamalaking karangalan
isang karangalang makukuha sa pamamagitan ng salapi, sa pamamagitan ng kapangyarihan o impluwensya. Ito ay isang kaloob na ibinibigay namin sa mga tumatanggap kay Jesus at sumasampalataya sa kanyang pangalan. At ang pinakamagandang balita ay ito. Ang paanyaya ay para sa lahat. Ang paanyaya ay bukas para sa lahat. Kahit sino ka man, kahit ano pa ang iyong nakaraan, kahit gaano pa kabigat ang iyong mga kasalanan. Kung lalapit ka kay Jesus ngayon, tatanggapin ka niya. Kung lalapit ka sa Panginoon ng buong puso, tatanggapin ka niya. Hindi ka niya itataboy. At ikaw ay magkakaroon ng karapatan tawaging anak ng Diyos. Ang tanong na nais kong iwan sa iyo ngayon ay, ikaw ba ay anak ng Diyos? Kung oo, magalak ka at manuhi ng karapat-dapat sang-ayon sa iyong pagkakakilanlan. Kung hindi ba, mali mga kapatid, ngayon ang araw ng kaligtasan. Tanggapin mo si Jesus, sumampalataya ka sa kanyang pangalan, at mararanasan mo ang pinakamalaking pribilehiyo sa buong mundo. Ang maging anak ng kataas-taasang Diyos. Tayo naman. Aming aming damang, dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na nagpapahayag sa amin ng katotohanan. Salamat po dahil pinakita mo sa amin kung paano nagiging anak ng Diyos ang isang makasalanan. Hindi sa pamamagitan ng dugo o ng kalooban ng laman o ng kalooban ng tao, kundi sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang biyaya. Panginoong Jesus, salamat po dahil tinanggap mo kami. Salamat po dahil ibinigay mo sa amin ang karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi po sa amin ito kailanman karapat-dapat, ngunit dahil sa iyong dakilang pag-ibig, kami ay iyong inampun. Dalangin ko, O Diyos, O Panginoon, para sa bawat tao po na nakikinig ngayon, para sa mga iyon na, Panginoon, patatagin mo ang kanilang mga katiyakan. Tulungan mo silang mamuhay bilang mga anak ng liwanag. At para sa mga hindi pa sa iyo, Diyos, kaawaan mo at buksan mo ang kanilang mga puso. Naway sa iyong biyaya, sila ay may panganak na muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. O Diyos, bigyan mo sila ng pananampalatayang tumanggap kay Jesus. Salamat po, Ama, dakila ng Diyos, sa pribilehiyong maging iyong mga anak. Isang araw, sa iyong itinalagang panahon, kami ay makakapiling mo sa iyong tahanan magpakailanman. Panginoon, hanggang sa araw na iyon, tulungan mo kaming lumakad ng may pananampalataya, ng may pag-asa at pag-ibig, at maging salamin po ng iyong kalwalhatian na ibinigay sa amin, sa aming mga kapwa. Ito po ang aming samo at dalangin sa inyo, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak na sa pamamagitan niya, kami ay naging iyong